Dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko, lahat gagawin. Kahit pa maging escort girl ako. Pero dahil sa inggit at galit ng ate ko sa akin, binuking niya ako sa kanila. Magandang araw sa iyo, DJ Sam, at sa lahat ng mga manunood sa iyo. Sa mga solid followers mo dito, magandang araw din po. Matagal na ako nakikinig sa programa mo, DJ Sam, pero ngayon lang talaga ako nagkalakas loob na ibahagi rin ang aking kwento. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Mia. 25 years old ako, DJ Sam. Itong ate ko, medyo suplada siya, pero mabait din naman. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Sarah. 38 years old at taga Mindanao po kami. Magkapatid po kami ni ate sa nanay, DJ Sam. Anak kasi siya ni mama sa una niyang asawa. Taga Mindanao kami, DJ Sam, pero dito po ako nakapag-asawa sa Maynila. Di rin po ako Bisaya at hindi rin po ako Tagalog. Taong 2022, nasa abroad ang ate ko, DJ Sam. At ako naman, kakahiwalay ko lang sa dati kong live-in partner. Nagtrabaho po ako sa Jensen na bilang kasambahay at hindi ko po yun ikakahiya dito. At that time, mahirap paghanap ng pera dahil DJ Sam, bukid lang ang kabuhayan namin doon sa amin. Itong si ate ko, medyo matapang at di ko alam kung nagtanim ba siya ng galit sa amin kasi nung pumunta sila sa bahay kasama ang mga anak niya, nahuli ko po silang nagtatalo ni Papa. Dahil sa lupa yun, DJ Sam. Nakita ko pong umiyak ang ate ko. Sabi ni ate, porket daw hindi siya totoong anak ni Papa ay binigyan siya ng maliit na parte ng lupa lang. Siguro nasaktan siya, DJ Sam, dahil nagsalita na rin kasi ang kuya ko. Babayaran daw ni ate ang lupa kapag nasa abroad na daw siya. Babayaran daw niya paunti-unti. Siguro, DJ Sam, dinamdam yon ng ate ko. Pero nakita ko namang nag-usap sila ni Papa at ng kuya ko. Dapat wag daw siya ganun magsalita kasi kahit daw hindi galing si ate sa kanya, anak na ang turing niya kay ate. 1-year-old pa lang kasi si ate noon, DJ Sam, nang mag-asawa si Papa ko at si Mama. Mahal na mahal din ni Papa si ate. Lahat daw kami pantay-pantay kasi mga anak niya daw kami. Plano noon ni ate, DJ Sam, pag nakalipad na siya pa abroad, sa tabi nila mama siya magpatayo ng bahay niya. Natuwa din naman kami kasi sama-sama kaming lahat, DJ Sam. Pero dahil nga sa sinabi ko, nasaktan siguro si ate at dinamdam niya yung salita na yon galing kay kuya. Nang nasa abroad na si ate, DJ Sam, tila ba sinaksak niya sa utak niya na gusto niya talagang makaganti sa amin. Taong 2022, inatake si Papa sa puso at sa awa ng Diyos gumaling din naman siya. Pero di na siya katulad ng dati na nakapagtrabaho pa siya sa bukid kasi nga kung makikita mo siya, halos di na po siya makapaglakad ng maayos sa DJ Sam. Hindi na po siya makapagsalita ng maayos dahil na-stroke siya. 3 beses na inatake si Papa sa puso. At sa panahong yon, nagtrabaho po ako sa Jensen. Palagi naming sinugod si Papa sa hospital, DJ Sam. Dahil di po sapat ang sahod ko bilang kasambahay, humingi po kami ng tulong kay ate. Nag-message ako sa kanya, DJ Sam. Sabi ko, pwede ba sana makahingi ng kahit konting tulong lang? Inatake kasi si Papa sa puso. Sagot naman ni ate, DJ Sam, wala daw siyang pera kasi mas uunahin daw niya yung mga anak niya. Hindi daw sa lahat ng oras sa kanya kami lalapit. Sobra po akong nasaktan at na-touch noon, DJ Sam. Lalo na nang nabalitaan ko sa iba na wala daw siyang pakialam kung mamatay daw si Papa. Sobra po akong nasaktan na DJ Sam that time. Halos gumuho po ang mundo ko. At hindi ko po alam kung bakit nasabi po yon ni ate sa papa namin. Hanggang sa dumating yung panahon
na may contact na kami ng pamangkin ko, DJ Sam. Tawagin mo na lang siya sa pangalang Mona. Pamangkin ko po ito sa pinsan ko, DJ Sam. Itong pamangkin kong to, sa Maynila siya nagtrabaho. Usap-usapan na sa amin, DJ Sam, mapera daw siya. Kasi daw, nakapag-boyfriend siya ng Chinese national. Totoo nga, DJ Sam, Chinese daw talaga ang boyfriend niya. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, buti ka pa, milyonarya ka na. Sagot naman ng pamangkin ko, di naman daw masyado. Sinabi niya rin sa akin, DJ Sam, na uuwi daw siya ng Mindanao para magbakasyon. DJ Sam, nung umuwi ng Mindanao ang pamangkin ko, sinabihan niya ako na uuwi rin daw ako kasi namimiss niya daw ako, DJ Sam. Kasi nga, itong pamangkin kong to mula pagkabata, magkaibigan na talaga kaming dalawa. Magkasing edad kasi kami, DJ Sam. Hanggang isang araw, nag-usap kaming dalawa. Sabi ko, ano bang trabaho niya doon sa Maynila? Sinabihan niya ako na wag daw akong maingay. Sabi ko naman, oo naman. Sa isang club daw siya nagtatrabaho, DJ Sam, sa Pasay City. Sabi niya, kung gusto ko daw maiahon sa hirap ang parents ko, sasama daw ako sa kanya. Naengganyo ako, DJ Sam, at sumama nga ako sa kanya. Pero 1 month lang ako dito sa Maynila. Umuwi agad ako dahil buntis ako at hindi ko po alam kung sinong ama. Dahil iba-iba naman kasi ang kasiping naming lalaki gabi-gabi, DJ Sam. Dahil sa takot ko na baka pagfiestahan ako ng mga marites doon sa amin, pinalaglag ko po ang anak ko. DJ Sam, sobra po akong nagsisi sa ginawa ko. At hindi ko po alam na ganun na pala akong klaseng tao. Sana wag niyo po akong husgahan dahil hindi po ako perpektong tao. At habang buhay ko po itong daladala, DJ Sam, yung kasalanan na dapat di ko ginawa. Nung pinalaglag ko po ang anak ko, DJ Sam, umuwi po ako sa Mindanao. Dahil gusto ko, doon po ako magpagaling. Alam mo ba, ang balita, may tulo daw ako, DJ Sam. Di kasi nila alam ang totoo, DJ Sam. Nagpalaglag ako, kaya nagkasakit ako. Lumipas ang 2 buwan, DJ Sam. Bumalik po ako sa Maynila, kasama ang pinsan kong babae. Sa isang kantin kami nagtrabaho. Maliit din ang sahod, kaya di po sapat para ipadala ko sa parents ko. Mahal na mahal ko po ang mga magulang ko, DJ Sam. Lahat kaya kong gawin para sa kanila. Palaging inaatake sa sakit si Papa, DJ Sam. Lalo na kung di sapat ang pagkain. Taong 2023, nagsama kami ulit ng pinsan ko at may kaibigan kami sa club na nagtatrabaho noon. Inaalok niya kami, DJ Sam, na on-call girl daw o di kaya'y escort. Mahirap, DJ Sam, kasi kung sino-sinong lalaking kasama namin gabi-gabi man o araw. Itong trabaho na to, DJ Sam, di ko po ito ginusto. Pero dahil nga naghahangad ako na mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko, kahit labag sa kalooban ko ginawa ko. Ang hirap pala pag ikaw ang breadwinner sa pamilya. Walang gabi araw na hindi po ako umiyak, DJ Sam. Nilunok ko ang pride ko at diring-diri ako sa sarili ko. Yung halos di ko matitigan ang sarili ko sa salamin, DJ Sam. Pero gumagamit naman kami ng condom tuwing may client kami, DJ Sam. Hanggang sa humingi ng tulong ang isa ko pang pamangkin, DJ Sam. Tawagin na lang natin sa pangalang Christine. Sa akin daw muna siya makitira kasi nga daw tapos na daw ang kontrata niya sa amo niyang Chinese bilang kasambahay. At dahil mabait ako, DJ Sam, tinulungan ko po siya. Pumayag ako. Wala silang ibang trabaho sa akin, DJ Sam. Kain tulog lang sila ng kapatid niya sa apartment ko. Kada uwi ko, DJ Sam, galing kliyente ko, bumibili ako ng pasalubong. Iba-iba kasi clients namin. Meron ding ibang lahi at Pinoy din. Nagstay sila sa apartment ko, DJ Sam, ng mahigit 3 buwan. Minsan kasi, nagpa-secret booking ako sa mga kliyente ko dahil minsan pag nagustuhan ka nila, hinihingi nila ang cellphone number mo.
Akalain mo DJ Sam, 8 months ako nagtrabaho bilang escort. Nakaipon ako ng 200,000. Wow! 2 hours kasi DJ Sam, 6,000. 4,000 mapupunta sa akin at 2,000 naman mapupunta sa agency. Kasi sila yung nagbibigay ng clients ko. Hanggang sa hindi ko akalain DJ Sam na magagawa pala yun sa akin ng pamangkin ko. Ninakawan niya ako. Yung panahon na yun kasi DJ Sam, sa alkansya ko lang inihulog yung mga kinikita ko. Hindi naman kasi ako nag-isip DJ Sam na gumawa ng bank account noon. Dahil kasi nakampante ako na pamangkin ko siya at hindi niya magagawa sa akin yun. Nung binuksan ko po ang alkansya ko DJ Sam, nabilang ko naman, kada pasok ko kasi 10,000. Kinakalculate ko sa phone ko DJ Sam. Nawalan po ako ng 47,000 na para sana yon sa ipapagawa kong bahay sa Mindanao para sa mga magulang ko. Na-shock ako DJ Sam nung binuksan ko ang alkansya ko. 53,000 na lang ang laman. Alam ko naman na siya ang kumuha DJ Sam kasi nga kami-kami lang naman sa apartment. 2 lang sila ng kapatid niya lagi na iiwan sa apartment ko. Yung laman kasi ng alkansya ko DJ Sam 100,000. Ipon ko yon at bala ko kasing uuwi ng Mindanao pagka next month para ako mismo ang magpagawa ng bahay nila mama. Yes, DJ Sam, hindi po alam ng mga magulang ko na escort ang trabaho ko. Pero kung malalaman nila yon, hindi po ako patatawarin ng mga magulang ko. Hanggang sa pinalayas ko ang pamangkin ko DJ Sam, kasama na rin ang kapatid niyang lalaki. Nagalit siya sa akin at lahat ng kakilala ko, mga pinsan ko, pinagchat-chat niya DJ Sam. Sinabihan niya na escort girl daw ako. Itong pamangkin ko DJ Sam, galit na galit siya sa akin dahil daw pinost ko siya sa Facebook na nagnakaw daw siya ng pera sa akin. Pero yung totoo, hindi po ako nag-post nun. Kapatid kong lalaki DJ Sam. Pero wala po siyang binanggit na pangalan ng pamangkin ko. Pero nagalit siya dahil pinahiya ko daw siya sa social media. Hanggang isang araw, tumawag ang mama ko, kakagising ko lang DJ Sam. Umiyak siya. Tinanong niya ako kung totoo bang escort girl ako. Hindi ako nagsabi ng totoo, syempre. Kasi alam ko naman na masasaktan siya dito. Ito na ang pinakahihintay kong panahon na DJ Sam. At hindi ko po akalaing magagawa ng ate ko. Ang ate ko DJ Sam, pinost din ako sa Facebook na escort girl daw ako. Pinost niya ang kalahating katawan ko na walang suot pang ibaba. Lasing kasi ako nung time na yon DJ Sam. Hindi ko alam, kinunan pala ako ng picture ng pinsan ko. At kinuha ang mga litrato ko sa pages namin. Pinost ng ate ko, nakakadiri daw ako, katawan ko daw ang kinabubuhayan ko. Pero di niya alam kung gaano ako diring-diri sa sarili ko. Tama naman siya, nakakadiri akong babae. Dahil binenta ko ang sarili ko, dahil sangad na mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko. Lumipas ang 1 taon DJ Sam, wala na kaming contact ng ate ko. Pumunta si mama sa kanila dahil namamanhikan ang kuya ko sa girlfriend niya. Pinatawag sila mama. Nandun si ate habang magkausap kami ni mama sa video call. Sabi ni mama, patawarin ko na daw ang ate ko. Nagsisisi na daw siya DJ Sam kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Alam naman daw ni mama na hindi daw totoo yon. Agad naman kaming nag-usap sa video call ni ate DJ Sam. Nagkapatawaran. Dahil nga magkapatid naman talaga kaming dalawa. Malambot kasi ang puso ko DJ Sam kaya mabilis po ako magpatawad. Sa ngayon, masaya po akong kasama ang live-in partner kong Afam. Masaya ako dahil sa kanya, hindi na po ako babalik sa impyerno kong trabaho. Nakilala ko itong Afam ko DJ Sam sa isang dating app. Buwan-buwan nagpadala ako kina mama. At sobrang laking pasalamat ko talaga DJ Sam. Dahil sa gitna ng mapait kong karanasan, nalagpasan ko po lahat yon. Maraming salamat DJ Sam at sa lahat ng mga nanunood at tagapakinig mo.
Babasahin ko po lahat ng comments ninyo sa comment section. Isa sa mga followers mo, DJ Sam, Mia